Inikot ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mga business establishments sa Binondo sa Maynila upang tiyakin kung ang mga ito ba ay sumusunod sa mga kinakailangan dokumento at nagbabayad ng tamang buwis. Yan ang report ni Denise Osorio. Isang linggo pa lang matapos ang Lunar New Year, nag-ikot na ang Bureau of Internal Revenue sa ilang tindahan at tiyangge sa Binondo, Manila para kumustahin at gabayan ang mga negosyo sa tamang tax compliance. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, bahagi ito ng National Simultaneous Chat Day ng ahensya o Council, Help, Assist Taxpayers na sabay-sabay isinasagawa mula Luzon hanggang Mindanao. Layo nitong palakasin ang taxpayer education, lalo na para sa micro, small at medium enterprises o MSMEs na kadalasang wala pang sariling accountant o bookkeeper. Bagamat marami ng transaksyon ng BIR ang online, sinabi ng Commissioner na mahalaga pa rin ang personal na pagpunta sa mga establishmento. We see the value of occasional face-to-face interaction with our taxpayers, hindi lamang para turuan sila kundi para makita rin namin personally kami sa BIR yung rigors na pinagdadaanan nila sa pagnenegosyo nila. Tiningnan ng BIR kung compliant ang mga negosyo sa basic requirements gaya ng Certificate of Registration, Authority to Print, Books of Accounts, at tamang pag-i-issue ng sales invoice. Pero mayroong mga ilang tindahan na may kakulangan sa pag-display ng required notices, kabilang ang paalala sa customers na humingi ng resibo. At may mga kaso rin ng maling pag-encode sa journal, gaya ng pagsasama-sama ng entry sa dulo ng araw imbis na hiwa-hiwalay kada invoice. Paalala ng BIR, obligado pa rin mag-issue ng sales invoice kahit hindi ito hinihingi ng customer at dapat agad na maitala sa journal ang invoice number at amount para malinaw ang sales trail at iwas aberya sa compliance. Samantala, positibo naman ang pagtanggap ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa friendly visit ng BIR sa mga establishmento sa Binondo, lalo na kung mas nakatuon ito sa paggabay sa mga taxpayer. I think the commission is very friendly to the taxpayer. Taxpayer will be willing to pay more for the taxes. Giit ni Lim, obligado ang mga negosyong nagpaparenta sa mga establishment tulad ng mga mall ang mga government permit. At dahil ayon sa batas, dapat nakadisplay ang mga permit, kanya-kanyang style ang mga tindahan sa pagpapaskil. Mayroon sa taas ng pinto, ang iba naman sa kisame pa. Dagdag ng BIR, hindi lang ito pang isang linggong aktibidad dahil regular na ginagawa ang ganitong engagement. Gusto rin ng ahensya na mabawasan ang takot ng mga negosyante sa paglapit sa BIR at mas mahikayat silang magtanong kung may hindi malinaw sa proseso. Huwag kayong malatakot na lumapit sa BIR, magtanong kayo at i-assist namin kayo. At yan din ang directive ko sa lahat ng mga regional directors natin, sa lahat ng mga revenue district officers natin. So palagi kong sinasabi sa mga taxpayers, hindi nyo po kalaban ang BIR, kakampi nyo po ang BIR, magtulong-tulungan po tayo. Ayon pa sa BIR, kapag rehistrado at tama ang pag-i-issue ng invoice, mas maayos na naitatala ang benta at mas lumalawak ang tax base ng gobyerno. Sa ngayon, nananatili sa 3.58 trillion pesos ang official collection target ng BIR para sa 2026, habang wala pang pinal na abiso sa anumang adjustment. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.